Kailangan po natin gamitin ang ating kapangyarihan na ipinagkaloob sa atin ng batas at ng mga nagluklok sa atin dito sa Kongreso. Kailangan po nating ripasuhin ang ipinatutupad ng LTO na IRR ng Republic Act 10930. Kapag ang mga drivers ay nagkaroon ng 40 demerits, ito po ay automatic revocation, outright revocation ang ipinatutupad ng LTO, 2 years. Kaya napakabigat po nito, walang due process. Automatically, nire-revoke nila ang lisensya. At kung ating pong isiping mabuti, hindi lamang yung truck drivers, bus drivers at iba pang mga motorista ang napaparusahan nito. At yung kanilang pamilya, nadadamay din sa parusa nito. At syempre, yung kanilang pinagtatrabahuan, trucking company, bus company. Good day mga idolo, welcome back to my channel. So for today's vlog mga idol, sabay-sabay nating panoorin yung naging press conference ni Idol Congressman Busita regarding dito sa demerit points na ginawa ng LTO mga idol na hindi talaga makatao Kasi bantakin mo mga idol yung mga driver yung mga specific, mga bus driver tsaka truck driver na maraming nagagawang violation mga idol, di ba? Nagbayad ka na ng napakalaking halaga sa naging violation mo. Tapos i-revoke pa yung lisensya mo mga idol, di ba? Mantakin mo mga bus company tsaka mga tracking services, di ba? Ang daming mawawalan ng trabaho ng mga driver. Kasi nga medyo parang 300 plus na yata yung nare-revoke nila lisensya, Kawawa mga idol, kawawa yung mga driver na to, di ba? Isipin mo mga idol, pagda-drive ang hanap buhay ng tao na yan. Sabi i-revoke mo yung lisensya. Di ba? Kawawa naman mga idol. At yung mga pamilya mga idol, gugutumin dahil sa ginawang hindi makatao, walang due process mga idol, di ba? So ito mga idol, ito yung pinaglalaban itong ating bida na siya Congressman Idol Busita mga idol. Kaya tara mga idol, sabay-sabay nating panoorin. Alright. Objection. The chair hears none. The motion of the majority leader is hereby approved. Majority leader. Mr. Speaker, I move that we recognize the Honorable Bonifacio Busita of One Rider Party List to avail of the privilege hour. The Honorable Bonifacio Busita is hereby recognized to avail of the privilege hour. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, sa ating mga kasama, maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat. Mr. Speaker, ang ating paglilingkod ay makikita at mararamdaman ng taong bayan sa pamamagitan ng ating mga gawa at hindi lamang sa ating mga salita. Ang ipapahayag ko po ngayon ay nangangailangan ng agarang pansin at aksyon dahil marami na ang mga nabiktima dito at patuloy pang dumadami ang mga nabibiktima. Marami na po tayong mga batas, magaganda at talaga namang kahanga-hanga ang galing ng mga gumawa nito. Pero marami dito ang hindi na ipapatupad ng tama at nagdudulot ng perwisyo at pabigat sa buhay ng marami nating mga kapwa Pilipino. Mr. Speaker, isa po sa mga ito ang ipinatutupad ng LTO, the Republic Act 10930, an act rationalizing and strengthening the policy regarding driver's license by extending the validity period of driver's licenses and penalizing acts in violation of its issuance and application, amending for those purposes Section 23 of Republic Act 4136 as amended by Batas Pambansa bilang 398 and Executive Order number 1011, otherwise known as the Land Transportation and Traffic Code. Mr. Speaker, maganda po ang layunin ng mga authors ng Republic Act 10930 at ito po ay ang mga sumusunod. Una, hangad nila na mabigyan ng 10 taong validity ng lisensya sa pagmamaneho ang mga drivers na hindi magkakaroon ng paglabag sa loob ng 5 taong validity ng kanilang naunang lisensya. At ang ikalawa, magkaroon ng maayos at istriktong sistema ang LTO sa pagkakaloob ng lisensya sa pagmamaneho sa mga kumukuha nito.
Ganyan po kaganda ang layunin ng mga authors ng Republic Act 10930. Ngunit, dahil sa Implementing Rules and Regulations, IRR, na inilabas ng DOTR noong 2019, marami ang mga kapwa nating Pilipino ang tinatanggalan ng LTO ng lisensya sa pagmamaneho. Resulta nito, marami na po ang mga truck drivers at mga bus drivers ang nawalan ng trabaho. Sa loob lamang po ng kasalukuyang taon, 2024, ang LTO ay nakapagtala ng 239 na mga drivers na tinanggalan ng lisensya sa pagmamaneho. Batay sa Mantakin nyo mga idol, 239 na pala, no? Pinawala ng, yung na-revoke nila yung lisensya, no? Ganun kalupit. demerit system na itinakda ng IRR ng Republic Act 10930. Patunay po dito, Mr. Speaker, marami ng mga truck operators at mga bus operators ang dumadaing dahil marami na sa kanilang mga driver ang tinanggalan ng LTO ng lisensya sa pagmamaneho. Mr. Speaker, nirerespeto po natin ang ating mga kapwa public servants, pero hindi natin maaring hayaan ang anumang mali na pagpapatupad ng batas. Higit nating dapat pahalagahan ang panig at katwiran ng bawat Pilipino na kailangan nating protektahan at paglingkuran alinsunod sa ating mga mandato. Kailangan po nating gamitin ang ating kapangyarihan na ipinagkaloob sa atin ng batas at ng mga nagluklok sa atin dito sa Kongreso. Kailangan po nating ripasuhin ang ipinatutupad ng LTO na IRR ng Republic Act 10930 base sa mga sumusunod. Una, walang batas na naguutos at walang sapat na batayan ang IRR ng Republic Act 10930 para magpataw ng dobleng demerits sa bawat paglabag ng mga drivers ng mga pampublikong sasakyan kumpara sa mga demerits na ipinapataw nila sa mga drivers ng mga pribadong sasakyan. Ikalawa, labag po sa ating saligang batas ang pagpapataw ng LTO ng outright revocation ng lisensya ng mga drivers na pinapatawan nila ng 40 demerits. Ito po ay walang due process. Ito po ay walang due process. Ikatlo, sobra po ang parusa na ipinapataw ng LTO sa mga drivers na tinatanggalan nila ng lisensya sa pagmamaneho dahil sila po ay pinagmulta na ng LTO ng malalaking halaga sa bawat violation o paglabag na inakusa sa kanila. Ikaapat, Mr. Speaker, hindi lamang mga drivers na tinatanggalan ng LTO ng lisensya ang kanilang pinaparusahan. Pinaparusahan din po nila ang pamilya ng mga drivers na nawawalan ng hanap buhay dahil dito. Ikalima, napeperwisyo rin po ang mga trucking company at mga bus company na nawawalan ng mga drivers resulta ng ganitong pagpapatupad ng LTO. Ika-anim, Mr. Speaker, sisirain din ng ganitong pagpapatupad ng LTO ang ating ekonomiya kung patuloy ang pagdami ng mga truck drivers at mga bus drivers ang nawawalan ng lisensya sa pagmamaneho. Mr. Speaker, hindi po natin maaring kalimutan na malaki ang ambag ng mga truck drivers at mga bus drivers sa pag-usad ng ekonomiya sa ating bansa. Paulit-ulit at maraming beses na nating napatunayan na maraming kawani ng ating pamahalaan ang kulang ang kaalaman sa tamang pagpapatupad ng batas at mga ordinansa para sa mga motorista. Dahil dito, Mr. Speaker, marami sa ating mga kababayang motorista ang nahuhuli
napapatawan ng malalaking halaga ng multa at napapatawan ng patong-patong na demerits ng LTO kahit na sila po ay tunay na wala namang paglabag. Mr. Speaker, kaugnay po sa aking mga nabanggit, kami po sa One Rider Party List kasama si Honorable Congressman Ross Gutierrez ay nagsumite ng House Resolution number 2135, Resolution directing the Committee on Transportation to conduct an inquiry in aid of legislation on the propriety and reasonableness of the point system being implemented by the Land Transportation Office. Mr. Speaker, at sa ating mga kasama, maraming salamat po. Thank you very much. So yun mga idol, natapos yung kanyang press conference doon, no, regarding dito sa sa hindi makataong pag-revoke ng lisensya ng LTO mga idol. So pakinggan din natin mga idol yung naging press conference niya. Dito tara. Majority Dito sa pinapatupad ng LTO, Republic Act 10930, na kung saan sila po ay nagpapataw ng demerits sa bawat paglabag ng mga motorista. For what po yun? Saan po yung main goal po natin? Naalarma po tayo dahil may mga lumapit na sa ating mga truck drivers at mga bus drivers na nawala na ng trabaho dahil nirevoke ng LTO yung kanilang lisensya. Ito po kasing ipinatutupad ng LTO na Republic Act 10930 kapag ang mga drivers ay nagkaroon ng 40 demerits, ito po ay automatic revocation, outright revocation ang ipinatutupad ng LTO, 2 years. Kaya napakabigat po nito, walang due process. Automatically, nire-revoke nila ang lisensya. At kung ating pong isiping mabuti, hindi lamang yung truck drivers, bus drivers at iba pang mga motorista ang napaparusahan nito. Yung kanilang pamilya, nadadamay din sa parusa nito. At syempre, yung kanilang pinagtatrabahuan, trucking company, bus company. At maliban pa po dyan, itong mga demerits na ito ay masasabi natin na questionable sapagkat hindi po ito nabanggit sa Republic Act 10930. At maliban pa po dyan, masyadong hindi nararapat ipataw sa mga motorista sapagkat ito pong mga bus drivers at iba pang public utility vehicle drivers ay ang pinapataw po sa kanilang demerits ay doble. Ibig sabihin po doble kung ang driver ng pribadong sasakyan ay mayroong paglabag at may corresponding demerits na 5 points. Kapag ikaw po ay bus driver or public utility vehicle driver, ang ipapataw po sa iyo ng LTO ay 10. Wala po itong legal na basihan. Actually po, itong nabanggit po natin ay matagal nang nakaka-apekto sa hanay ng transportasyon. Dahil katulad po ng nabanggit ko kanina, may mga bus operators na dumadaing na. Marami na silang drivers na natanggal dahil walang lisensya. Ganon din naman po sa mga truck drivers na nawalan at natanggalan ng lisensya. Ilan yung drivers? Sa loob lamang po ng 2024, base po sa datos ng LTO, meron na po silang 239 drivers na na-revoke ang lisensya for 2 years. Yung bus companies. Sa bus company po, sa ngayon ay hindi pa po natin matiyak kung ilan, pero kung ito po ay bibigyan ng mabilisang pansin ng leadership ng ating House of Representatives at maimbestigahan, doon po natin makikita kung ilan yung mga bus company or ilang mga bus drivers, ilang mga truck drivers at iba pang mga motorista ang maituturing natin na biktima nitong ipinatutupad ng LTO na Republic Act 10930. Ano po?